Kasama namin sila sa iba't ibang wildlife shoots. May ahas daw dun. Nandito na raw! Ilaw. Kapartner din namin sa tuwing may rescue operations. Kaya ngayong season of giving, handog naman namin sa kanila ang bagong kaalaman at training sa wildlife handling. Go! Oh my God! I did it! Doon mo matatansya kung nasan yung head. Lahat mo. Huwag bitawan. Pwede mo pang mas i-relax yung kamay mo, ha? Kita nyo, lumalaban siya, oh. Pag grab nyo ng neck, huwag nyo... Para magbigay ng iba't ibang teknik sa tamang pag-handle ng wildlife tuwing may rescue operation. Nagsagawa ang Born to be Wild ng isang wildlife handling seminar. Dinaluhan ito ng mga tauhan ng DNR, PNP at iba't ibang LGU. Karamihan sa kanila, kailangan ng sapat na training pagdating sa pag-rescue ng wildlife. Ang mga wildlife na napapadpad malapit sa tao, dapat agad na pakawalan o i-turn over. Ang bayawak na ito maliksi at naglalambitin pa sa kanyang kulungan. Sinurrender din ng dating may-ari dito sa Penro sa Laguna. So ilang araw na po sa inyo ito? Actually sir, ito ay kinuha namin siya noong Wednesday, July 7 sa Barangay Langgam, San Pedro City. Kayo mismo yung kumuha Yes doon po, sa lugar? may nag-report po sa amin at pinaparescue na po yung monitor lizard. October 4, nahuli po nung kasama ko sa trabaho yung bayawak. Tapos po, narinig ko po sila na gusto nilang katayin. Kaya ginawa ko po, parang naawa ako, ginagawa ko po sa kamay nung nakahuli. Sabi ko, akin na lang aalagaan ko. Buti naman po binigay niya. Kung pwede ko nga lang po siya pakawalan sa likod ng bahay namin dito. Sa may ilog po. Doon ko sana, kaso nung tinignan ko po, ang daki pong bahay, parang residential siya. Hindi kong makahuli baka katayin po kasi. Nangawa po ako. Gusto ko lang may balik siya ng wild na malusog, parang ganun. Saka hindi ko talaga siya na ipet mag. Parang naisip ko kasi parang kawawa naman to hanggang mamamatay na lang, ganito na lang yung buhay. Nakakulong lang ang bayawak na ito sa loob ng 8 buwan na nasa pangangalaga ni Ian. The past few months, siya yung nag-aalaga at nagbibigay ng pagkain. Napansin natin na since limited yung kanyang interaction with humans, talagang medyo stress out pa rin siya kapag nakakakita siya ng tao. Hindi siya ganun kalapit sa mga tao at yung wild instincts na andyan pa rin. Highly releasable. Hindi maiwasang mapadpad ang mga wildlife sa lugar ng tao. Kaya, importante na may alam ang mga otoridad sa tamang pag-rescue sa kanila para maiwasang masaktan ang parehong panig. Okay, it's time to test your knowledge and skills sa wildlife handling. Mga rescued na hayop dito sa animal facility ang i-handle ngayon ng mga kalahok sa seminar. Lahat sila ikinondisyon muna para masigurong hindi sila masyadong ma-stress. Today we will be teaching the actual handling of wildlife. Hindi maiwasang mapadpad ang mga wildlife sa lugar ng tao. Kaya, importante na may alam ang mga otoridad sa tamang pag-rescue sa kanila para maiwasang masaktan ang parehong panig. Unang ipinakita ni Doc Ferds ang tamang paghawak sa mga reptile. Gawin natin yung isa, ipipick up, ililipat. Ganun lang kasimple. First mission, mga ahas na tulad ng python. Assess, tignan mo na yung animal, assess. Okay. Ipasok sa ilalim. Yon. Okay, go. Pasok. Very good. Hindi naman pahuhuli ang aking team sa pag-handle ng ahas. Very good approach. Iangat mo na. And then adjust mo yung tattoo. Okay, put inside. Kakayanin naman kayang i-handle ng mga participants ang isang dambuhalang ahas? Assess lang natin dito. Mabait pa to. Kita nyo, lumalaban siya, oh. Hawak ganyan, oh. Ganito yung hawak, kuya. Hindi ko siya sinasakal, pero nakasuporta ako dun sa ulo niya.
Sa tunay na buhay, ano yan, pipiglas na. Ilalabas natin. Kuya, walang tulong na isa. Tulong na isa, oh, ang laki niya, no? Duruin mo kung... Tulong sa gitna. Labas mo, labas mo. Sige, labas ka, kuya. Okay. Titignan yung bibig kung basag. Kung kailangan ng gamot, binibigyan ng gamot, no? Hindi naman pahuhuli ang aking team pagdating sa paghawak ng bayawak. Using the gloves, you pin down on the head area dito. 2, 3, go. And then sa katawan. Bukat. Mahalagang alam ito ng mga otoridad dahil isa ang bayawak sa madalas mapunta sa mga bahay. Mukhang masusubok ang lakas at diskarte ng mga participants sa susunod nilang i-handle. Try to be more dominant. Gagawin ko, i-handle ko muna siya. Tapos yung participant natin, i-replace lang niya yung kamay niya kung saan ko siya hawak. Mga unggoy ang isa sa madalas na nire-rescue mula sa lugar ng mga tao. Pero hindi biro ang pag-handle sa kanila dahil pwede silang makakagat. When they start retracting their lips pataas, either galit sila or takot. Go for the neck like this. And then, sige, I want you to take over. And then, get the leg, the forearm, and then, sige. Iangat mo pa yung, put your finger in between, dito. Yan, sige. And then, bitawan mo na yung neck area. Pull the there. Kasama ring itinuro ang tamang pag-rescue at pag-handle sa mga ibon. Dito lang sa legs, ha? Hindi nyo pinipisan yung tiyan. Ha? Favorite part ko po is yung buong session 2 kasi pinag-actual handling po kami ng mga wildlife from snake and then of course po yung lawin. Ito po ay makakatulong po sa amin kasi minsan nagre-rescue din kami. Ituturo namin itong natutunan namin sa mga kasamahan namin sa barangay. Partner, what did you think about our seminar for the LGUs, the DNR, and the PNP? Sa tingin ko, ito yung first time natin ginawa. Successful naman. A lot of people are very eager to learn. Di ba? At saka hindi lang yung sharing na binibigay natin, na binigay natin dito sa whole day na ito. You just gist of the years of experiences that we did in the program. Ako naman, I feel that we're so fulfilled dahil itong ginawa natin, hindi lang, it's not a plain gift giving kasi nakapag-impart tayo ng knowledge to the people who can help the wildlife. So, sila yung talagang pinapadala para kumuha, mag-rescue. Tsaka nakakatuwa dito, may kasama tayong pulis. Kasi minsan daw sila yung tinatawag, hindi nila alam yung gagawin. Itong pagtuturo natin sa mga participants natin will be able to respond to wildlife in need. You know, yung mga kailangan i-rescue na hindi na nila kailangan tayong hintayin para pumunta dahil tayo mismo ang nagturo sa kanila. Tama.